Handa na ang iba-ibang grupo ng mga manggagawa para sa kilos protesta ngayong Mayo 1, Labor Day. Giit ng mga grupo, mas matinding hirap ang pinapasan ng mga manggagawa ngayon dahil sa krisis. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Kasado na ang isasagawang malawakang kilos protesta sa Biyernes, May 1 para sa pagunita ng Araw ng Paggawa. Kabilang sa mga grupong magtitipon ay ang kilusang Mayo 1, Trade Union Congress of the Philippines, Buklurang Manggagawang Pilipino at Nagkaisa Labor Coalition. Well, handang-handa na ang KMU, hindi lang ang KMU, ang mga manggagawang Pilipino sa kabuuan. At siyempre, yung ating mga kababayan na hirap sa kasalukuyan. Sigaw nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itaas ang sahod ng mga manggagawa at ibaba ang buwis. Walang nakaligtas sa pagtaas ng presyo ng produkto petrolyo. Even the business group, tinamaan ito. So dapat ang aksyon ng gobyerno ay yung para sa lahat. Kailangan itaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino sa antas ng nakabubuhay 1,200 per day. Anila, panahon ng ibasura ang oil deregulation law dahil tila ang malalaking oil companies lang umano ang nakikinabang rito. Alas 7 ng umaga ng Biyernes ay magmamarcha na ang iba't ibang grupo patungong Mindiola. Lalagpas tayo ng 20,000. Ito ang isa sa pinakamarami na mga pagsasama ng mga manggagawa sa May 1 na makikita natin. Bibida sa kanilang programa ang dambuhalang effigy na sumisimbolo sa pulisiyang pahirap sa mga manggagawa. Yun yung manifestasyon na ngayon nung tatlong halimaw o salot ng lipunan natin na si Trump, BBM at Netanyahu sa krisis na dinadala nila sa bansa. Naka-full alert status na ang Philippine National Police mula April 30 hanggang May 2 at mahigit 100,000 personnel ang ipakakalat sa buong bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.